Magandang umaga sa lahat. Opo. Talaga bang tumaas na ho yung presyo ng karneng baboy, sir? At ano po yung dahilan rito? Nakikita natin may konting taas sa presyo ng karning baboy. No, dahil ito sa transport cost. Okay. Lahat naman talaga related sa problema sa gera sa Middle Oo. East. No? Mataas yung diesel, mataas yung gasolina, kaya tumataas na rin yung cost para sa mga retailers natin. Kaya tumataas Mm. rin sila ng presyo. Hindi natin sila masisisi po. Oo. Oo. Hindi naman dahil sa nagkakaroon ho tayo ng ano po, lack of supply sa karne, kung hindi sa Ah, transport cost nito. Yung ibig sabihin, yung pagdi-deliver nito sa mga palengke. Hindi naman po. Sa usapang supply po, actually marami po tayong supply na local. Yun nga po yung dahilan na bakit hanggang ngayon hindi pa tumataas yung farm gate price. Oo. Oo. What I mean is yung cost to produce is 180 po. Mhm. No? Oo. Pero yung iba naman na mga farmer hindi nabebenta sa 180 above para kumita sila. Oo. Eh, yung iba nasa 170 lang ganon, 180, but 2 weeks ago tumataas na ng pakunti-konti. May nakikita natin 190 yung farm gate price, 200 pesos. Kaya nga lang tumaas ng konti, tumaas rin yung cost ng production sa producer level sa Mm-mm. mga mambababoy. Okay. Dahil nga yung delivery ng feeds, halimbawa 30 pesos lang per bag yung delivery ng feeds. Ngayon nasa 50 pesos na yung dagdag Oo. 20 pesos yung dagdag di 50 pesos na yung delivery lang pa yan, no? Oo. Oo. So, yun nga, may nakita rin tayong konting increase na 1 peso per kilo sa presyo ng pagkaing baboy sa feeds. Ibig Mm-mm. sabihin, 50 pesos per bag yun. Aside yun sa delivery cost na additional 20 pesos na dati 30 pesos, ngayon naging 50 pesos na po. So, yan yung mga epekto po sa amin, no, sa mga producers sa epekto ng langis, sa pagtaas Oo. ng langis. Kung matagal-tagal pa ito, magkakaproblema nga rin talaga sa sektor ng agrikultura. Mhm. Eh, sa ngayon po, nakikita natin maraming supply, wala naman pambili yung mga tao, nagbabudget. Mhm. Matumal po yung karne sa Merkado. merkado. Kaya Oo. nga hindi rin na basta-basta maitaas yung presyo. Kasi kahit kung mataas yung presyo, konti rin yung bibili. Oo. So, kawawa yung Pilipinas talaga. Kawawa yung mga tao dahil sa gera na ito. Oo. Pero hindi pa naman tayo umaabot doon sa sitwasyon na sinasabi nga nila worst situation. But ganito na ho kalaki? 400 na yung presyo ngayon sa merkado. Kasi Eh, before, magkano ho ba nung wala pang krisis? Yung nung wala pang oo, krisis, presyo ng yung karneng karneng baboy. baboy, nasa 340, Oh, 380 lang. 340 yung kasim, oo. yung lempo nasa 380. Oo. Ngayon nakikita natin 380 na yung kasim, yung lempo nasa 400 plus na, 410, 420. Oo. So medyo mataas. Ayaw naman natin masyadong mataas kaya nga matumal. Oo. At saka ayaw natin na mataas, baka iisipin na naman ng gobyerno natin napakataas ng karne, Oo. mataas yung local production, mag-import tayo para magmura Oo. yung presyo, mag-i-import na naman, kawawa na naman yung mga producers. Pero hindi naman natin nakikita na bumababa talaga ng mababa yung presyo
karning baboy, karning manok, kung nag-i-import sila, di ba? Nag-i-import tayo para magmura yung presyo ng karne. Oo. Kahit nag-import na napakarami, hindi naman na karoon ng impact sa presyo sa retail. Hindi naman nakinabang talaga yung mga consumer na talagang mababa yung presyo. Kasi yung presyo ng imported dapat mas mababa pa yan. Oo. Diba? O, bakit tayo mag-i-import, diba? Para maging affordable yung presyo. Mhm. Yung problema, kahit kandatutat na pag-i-import, yung presyo is mataas pa rin. Oo. So, yun yung kwan. Ngayon, pinag-uusapan natin is food security. Oo. Kung if we will always depend on importation, yun mararamdaman natin na yung food security hindi na-address ng gobyerno natin. Oo. Kung ganun, import-import, taon-taon naman, hindi naman nagbabago, pa-increase yung volume ng imported na karne. So, yan yung iniiwasan po natin. If we really want to be self-sufficient po. Pag tumagal pa itong sitwasyon sa Middle East at patuloy yung pagbulusog sa presyo ng langis, ano po yung pinangangambahan rito ng inyo pong ng inyo pong sektor? Yung una-una ang magiging epekto yan, yung mga deliveries. Oo. Kung naghinto yung mga delivery ng mga feeds at saka ng mga produkto natin, so yun magkakaproblema po. Isa rin po kung magpapatuloy pa rin yan. So magkakaroon ho tayo, posible magkakaroon po tayo ng lack of supply. Yung isang problema pa rin yan, yung tataas ng cost ng mais, ng mga soya, kasi nag-i-import rin tayo ng mga ganon at saka yung fertilizer tataas rin. Kung hindi nakikita yung mga farmer, no? Wala na tayong pagkain, mawawala na ng supply. Kasi hindi kumikita kahit anong negosyo, kung anong trabaho, kung hindi ka kumikita, mas mabuti pa sa bahay, kagaya ng mga jeepney drivers. Sabi, bakit pa kami magmamaneo? Lugi lang kami, kulang pa yung pang gasolina yung kita namin. So mabuti pa dito na lang sa bahay, wala pa kaming gastos, wala pang disgrasya. Diba? Oo, ganun lang yun. So ano pa hong pwede magiging epekto po sa inyong hanay, Sir Eric? So, yun nga, tinitingnan natin is on the part of the producers, hindi na masyado kung ano meron, yun lang mini-maintain muna. No, inaalagaan. Hindi muna yung basta-basta magdagdag kasi hindi natin nakikita yung yung klaro kung ano, what the futures lies for the producers sa agri-sector. No? Isa pa, mahal. Lahat magiging mahal Yung presyo natin, hindi naman natin maitaas. Pag hindi maging sustainable. So, dapat sustainable. Nakikita nyo na ba, Sir Eric, itong mga darating na araw na papalo pa ito sa 500 yung presyo ng kada kilo ng karneng baboy? Sana nga hindi. Sana nga hindi. Kasi nasa 400 na yun Sa amin lang naman, kung magiging presyo yung ganyan masyadong tataas, hindi naman, I don't think yung cost to produce ganyan kataas yung presyo namin. Kasi right now, kahit tumaas yung diesel, no, tumaas yung fuel, yung cost to produce namin, tumaas from 180, naging 200 to 220 na yung cost to produce. So kung ibig sabihin, ganun lang yung pagtaas ng cost to produce, plus 150, no? 150. So 220 plus 150, yun rin yung magiging presyo ng retail dapat. Pero yun nga, we have to consider yung expenses rin related to fuel cost sa value chain. Kasi pantay-pantay na yan dikit-dikit na yan domino effect yan po. But worst comes to worst, kung pagsasamahin natin lahat ng gastos, 'di ba? Ng
pork producers, mga magkano ang nakikita ninyo pag umabot sa worst scenario, itong sitwasyon? Sa I could magiging not presyo, say, oo. I could not say on the part of the retailers, no? Mm-mm. Kasi hindi ko naman masyadong ma-compute yung expenses nila Oo. on the value chain hanggang makarating doon kasi ngayon complicated kung paanong ginagawa nila. I can only say on the part of the producers sa amin, kagaya nga sinasabi ko, yung cost to produce namin ngayon is nasa 200, 220 na. Mm. So, on the part of the producers, no, kikita ng konti kahit nasa 235 to 250, andyan yung farm gate price, no? If ever. Pero ngayon mababa pa. Kagaya nga sinasabi natin, ang farm gate price dapat pinag-usapan last time is 210. Oo. Pero ngayon, yung presyo nasa 190 to 200 pa rin yung Oo. farm gate price kasi hindi nga namin mai-push dahil nga matumal nga yung baboy. Oo. At saka ang daming imported na kalaban ng lokal. Oo. So, yun po. So on the part of the producers, gano'n lang po yung galaw ng presyo ng farm gate price namin. Kasi dati ang pinagbabasehan sa pagtaas sa presyo ng karneng baboy, yung farm gate price. 'Di ba? Oo, Sir yes. Eric. Yan parati ang ang sinasabi ng DA. Hindi naman tumaas yung farm gate price sa karneng baboy. So, walang paggalaw sa presyo sa mga palengke. Pero ngayon, kahit sabihin nyo nga, sinasabi ninyo, ang baba ng farm gate price, pero dahil sa pag-transport nito sa mga pamilihan, hindi din maiiwasan at hindi mapipigilan doon sa mga mismong retailer na magtaas ng presyo. Tama ka Ron. So, hindi nyo nahawag yun. Hindi na daming control yun. Control yun. Kaso nga lang, talagang ang kawawa rito din, yung mga consumer. Consumers, totoo nga. Oo. Talagang hindi na nila alam kung anong kakainin nila. Lahat tumataas. Yes. Alam ko, iniiwasan naman ng mga retailer, random ng mga retailer yan. Hindi rin sila basta-basta kasi kung mataas masyado yung presyo, pagiging matumal, kukunti yung bibili sa kanila. At lalo na magsesemana Santa, bibihira, kukonting kumakain ng baboy pag Semana Santa. Baboy, yes, correct. Okay. Kaya nga. So anyway, kayo ho ba may panawagan sa gobyerno din? Kasi ngayon, puro ayudang naririnig natin na ginagawa ng pamahalaan sa iba't ibang sektor para makatulong man lang kahit papano. Sa pork producers, kayo ho ba kailangan din ng konting ayuda sa gobyerno? On the part of the producers po, may programa naman po yung gobyerno na repopulation. Sana yung implementation dapat timely po. Kasi may mga programa 2024 pa, 2025 ini-implement. Yung 2025 na programa hindi pa ini-implement sa 2026. Parang mga backlog ba? So dapat may timely implementation at saka yung pag-importation rin ng mga karning galing sa ibang bansa, dapat i-limit rin yung volume. So hindi masyadong marami para yung mga local mabubuhay naman. No? Kasi iniagaw ng market share yung imported kahit nga yung purpose to lower yung retail dahil may imported, wala namang masyadong magandang impact yung pag-import. So, let's try to limit lang yung importation ng karne para sa mga processors, para may magamit sila sa mga institutions, para may magamit sila. Pero kung yung sobra-sobra naman, no, bawal naman. Sana i-regulate nila. At saka sinasabi ko yung bawal na magbenta ng karne, dapat i-implement yung administrative order 5 and 6 na bawal magtinda ng frozen sa mga palengke na walang freezer or walang chiller, mga ganon. Kasi bawal po yun sa meat safety. No? So dapat yun po yung hindi tamang pag-iimbag nito.
Yes, oo. Oo. At saka dapat i-concentrate natin yung production at saka pag-market ng local, hindi yung imported. Kasi yung nakikita natin ngayon, gusto i-lower masyado yung tariff ng mga karne, Oo. mga ganon. Mura na nga yung karne, pero hindi nga nagiging mura masyado sa merkado, wala ngang effect. Tataas lang yung kita ng mga importer. Diba? Lalakas lang yun kasi aalisin pa yung tariff. Kami nga, we are pushing na dapat patasin yung tariff para kumita yung gobyerno natin. Kasi yung gobyerno natin kumikita sa taxes, sa tariff, sa pag-import. Ngayon, nasa 15%, 25% yung tariff ng in quota, out quota, tariff ng karne. We are pushing na dapat taasan ito ng 30 to 40% yung tarifa para kumita pa yung gobyerno. At saka magiging competitive, may fair market value yung imported at saka yung local. So, yun na yung panawagan natin. So hindi nakakatulong ito para sa mga local producer ng Hindi karneng po. baboy. Hindi nagkakaroon ng fair market value. Mas lalong So, pinapatay yung industriya ninyo. Tama po, Sir Ron. Opo. Talaga nga naman, hindi natin maintindihan kung bakit ganun parati ang nasa nasa isip ng gobyerno pag tumataas yung presyo para may may pang counter, pantapal, abay bibili tayo ng mga imported. Oo. Kaya nga sana nga kung mataas masyado yung presyo, mag-iimbak tayo ng imported na karne, di ba? Dapat makikinabang ng mababang presyo yung mga retailer natin. Pero hindi nga masyado yung gano'n ang nangyayari. Oo. So, yun. Alright. Sige, sir. Maraming salamat sa inyong oras at panahon. So, thank you, Sir Ron. Thank you. Thank you. Eric Harina, mga kasama, President ng